Good morning, good afternoon. Today is another day, another vlog. It's me, Lorene. So today is maganda yung ating panahon. Mainit yung ating panahon for today, mga palangga. And since mainit yung panahon natin, nakakalabalan din natin mga palangga, no? Naglaba tayo kasi palaging umuulan. Every day talaga is a rainy day. Every afternoon, we're going to change our flower pot because some of our flower pot is broken. So we're going to change it into new, and sobrang nagustuhan ko yung nabili natin na flower pot mga palangga. Sobrang ganda niya. And then very thick at saka rattan din siya. And I really really like it. You know how much I love planting plant vegetables and fruits. So today I'm going to change I'm gonna transfer the plant to our new pot. And then today kakain muna tayo kasi ako'y gutom na. Wait, kunin ko tong natin yung cortina sa naklaro niyo ako. Then today papalitan lang natin yung ating cortina. Kukunin natin ito mga palangga dahil labahan natin siya at ibalik natin yung cortina na white natin. Ingay masyado kasi nandito tayo sa highway, no, kaya masyadong maingay. So papalitan natin to kasi ilang days or months na wala kaming lakad today ni Happy, at saka mag general cleaning tayo. At saka labahan din natin itong mga cortina natin. Lahat papalitan natin. At saka maglagay din tayo ng plant dito sa loob ng bahay. So sobrang busy natin. Kailangan din natin na maglinis-linis. Kailangan din natin mag-general cleaning sa bahay natin kahit sobrang daming ng hair ng mga dog. Then I have to use the vacuum to clean the floor. And then yung cortina din doon sa living room, papalitan din natin ng white. Tsaka labhan din natin yun, at saka yung mga bintana kailangan na din natin siyang linisin. Sobra kasing maalikabok na. But before that, kakain muna tayo. Wala ko ng rice. Kasi kakain tayo. Kailangan natin ng energy. Have hot water. Wala tayong coffee, mag-milk tayo. I don't have coffee mate. So mag-milk lang tayo today. Gusto ko siya may milk. Gusto ko siyang maano yung aking tiyan, mainitan. Pero mayroon tayong strength. Sobrang mainit ngayon, kailangan natin maglaban ng mga cortina. Kain. Kain tayo. So, yung ulam natin is egg. Kasi lazy tayo. Lazy tayo today magluto. Magluto na ako ng tinola. Pero mamaya na lang siguro yung tinola natin. Or basta gusto ko sana magluto ng sabaw. Pero ngayon egg muna tayo kasi madali na siyang lutuin. Tapos since katapos natin kumain, na tayo ng mga cortina. So yun. Kain, meron tayong milk. Sarap. Mainit.
aking asawa kumain na siya. Tayo late na tayong kumain. Sa lahat ng ulam, pag nagmamadali tayo, egg. Kasi madali siyang lutuin. And egg also is healthy too. Ayan. Milk natin, tapos kukunin na natin yung cortina natin dahil nga labhan natin siya. Sarap. So today, andito tayo ngayon sa ilalim ng puno kasi kakatapos lang natin maglabas. Sobrang init ng panahon. Very extreme talaga yung init. Nakakalabad ng ulo. But, kailangan natin mag-rest ng ilang minutes lang kasi sobrang init. Buti na lang talaga it's sunny day today kasi naglaba tayo ng mga lahat ng cortina natin sa mga bintana natin, no? Kinuha ko yung mga cortina natin, lahat talaga nilabhan ko. Tatapusin ko tong maisampay yung ating yung ating cortina kasi hindi pa ako tapos magsampay. I guess I have sa ilang minutes lang man yung sinabi ko. Tara, balik na tayo para matuyo kaagad yung ating mga cortina. So, ayan mga palangga. Nasampay ko yung ibang ibang yung cortina natin. Tapos, sobrang init ang panahon. Kakasampay ko lang nito, no? Pero manipis lang kasi nitong cortina natin. Madali lang siyang matuyo. So, ito, sampay na natin ito dito. Uulan na naman mamaya dahil sa sobrang init. Dami kong nilabhan ng mga cortina. Itong pula, kawash ko lang din ito. Basa pa. Kunin ko yung iba. And ito talaga yung buhay housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko mga palangga. So yan. Oopsie. Isa pa to. Tsaka mainit at mahangin. Thank you Lord kasi mahangin. Kanina walang hangin. Ngayon lang yung hangin. Mamaya. Tuyo na to. Tapos na. Kailangan lang natin mag-rest. Tapos na tayo. Siguro, try natin kung maka-general cleaning tayo today. Kasi ang dami ko talagang nilabhan na mga cortina ngayon. Lahat talaga ng cortina sa mga bintana natin. Nilabhan ko kasi matagal na mga ilang months din yun bago ko napalitan naman ng ng ibang cortina. Hindi ko kasi siya napalitan yung dito sa kitchen kaya kailangan ko siyang labhan yung red curtain natin. Kung sa living room, kailangan ko rin siyang labhan. Tapos ibalik ko na naman yung white curtain yung dati natin para maaliwalas tingnan. So anyway,
Spring init. Yan. A few moments later. Ulan yung ating panahon for today. So anyway, ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil nga sobrang ulan kanina. Sana ay narinig nyo ako, no? So, I use this one kasi sobrang ingay kasi malapit nga tayo sa highway yung ating house. And today, as you can see, may papakita ko sa inyo na yung aking flower pot. And then, nandito yung ating mga plant, no? So, ayan ang mga palangga. Andito lang tayo sa labas. So, ayan na yung ating nabili no, na flower pot. And then, today, ayan, unang-una is, tadang! Ayan! May tag pa yan ha. So, unang-una ito siya, flower pot. Kasi ilipat natin yung ating mga plant natin dito. Ilipat natin yung mga plant natin dito sa bago nating plant dahil nga ay palangga dahil nga yung ating flower pot is nasira na siya. Unang-una ito siya. Pangalawa, yan. So, dalawa yung ating binili na flower pot. Yan. So, dito yung ngayon sa labas. Sana iklaro yung aking mukha, no? So, anyway, mga palangga, dalawa yung pot na binili natin. Ayan, sobrang laki, no? Dahil nga nasira na siya. Then, pangalawa na yung ating nabili is ito. Yan. Gustong-gusto ko siya kasi rattan. Plastic siya, pero rattan yung yung quality ng kanyang pot. Dalawa din yung aking binili. Thank you, Lord. Kasi mahangin, sobrang hangin. So, makulimlim na siya. Medyo makulimlim na dahil nga ay mulan kasi siya hanggang ngayon. Yan. Sabi ko sa inyo, everyday talaga umuulan. Then, pang-tatlo, ito na. Sobrang laki. Very nice ito sa mga plant na malaki mga palangga. And first thing is syempre kailangan natin magmadali na dahil nga sobrang na makulimlim pero sobrang ganda din nito ng trees na yan yung ating background natin. So iyan na yung ating nabili na mga pot. Binili ko talaga to siya mga palangga dahil gusto ko siyang i-transfer yung mga nasira na natin na mga flower pot. Then magbili pa ako more pag may extra na tayo. Kasi para mas maganda siyang tingnan. Gusto ko sana pula kasi wala naman silang pula. So itim na lang yung binili natin na flower pot. And then next is ito. Nasira na to wala na talaga. Sobrang tagal na kasi itong flower pot natin. So kailangan natin ilipat. Yung gagamitin lang natin na flower na pot is ito. Ito yung gagamitin na pot para mas maganda siyang tingnan. Yung soil niya, nahuhulog na talaga yung soil kasi sira na. And then meron tayong soil. I have a soil here too. Ayan, meron tayong soil with sushi. Itong plant na to, mga palangga, ilipat natin to mga palangga sa mas malaking pot. Nilagay ko lang yung soil natin dito sa isang pot at saka meron pa tayong more na soil doon sa sako. So, mabigat kasi yung ating soil. So, nilipat ko lang yung iba dito. So, tara. Ayan, meron na siyang hole rug. As you can see, meron tayong rug. Yun naman to ginamit. Pero ilagay natin siya sa ilalim para mas mag-hold yung soil niya. Yan. Nilagay ko yung rug sa ilalim para paglagay ko ng soil, hindi siya maging messy. So, yan. Yan lang yung ginawa ko. Pero kunin natin yung soil bago yung plant. Mag-move lang tayo kasi parang nahirapan ako. Yan, dito tayo. Lagyan natin yung soil. Matanggal naman siya. Lahat. Ito, see? Matanggal to siya. So, lagyan na natin to dito. Yan. O, diba, nalipat ko na siya. Ito.
Yan. Yan, di ba? Maganda. Tapos, lagyan natin siya ng good soil. Hoy, mayroong rug sa ilalim kasi nilagay ko siya kasi sobrang laki ng hole niya. Tapos, para hindi siya ubos yung ating soil. Pag naglagay tayo ng tubig. Kasi yun yung labasan ng tubig. Pag nahirapan tayo dito sa floor, so dito na lang tayo sa table. So, much better. Then, lagyan natin ng soil. Yan. So, meron talaga tayong soil, ang daming soil natin. Pero very, very good soil ito. Mayroon talagang nagde-deliver sa akin ng soil. So, lagyan lang natin siya. I already spread the soil inside. Pero mas lagyan natin siya ng good soil. As you can see, look at the soil. It's really good. I have also eggshell. Eggshell is really, really good. You can also ground it and then mix it with your soil and it's really good for our plant. Better talaga na yung ating flower pot, meron siyang butas para yung kung maglagay tayo ng tubig dito, makalabas yung tubig agad. Hindi siya magstay yung ating tubig dito sa ating flower pot. So, ayan. Lagyan lang natin ng soil. More. Sobrang ganda niyang soil natin. Tapos I mix also with the ground eggshell and coffee para mas maganda yung mga tanim, mas maganda siya. Kasi naka-mix na. Yung isa na naman, sandali. Isa, dito na siya. Oh, iba maganda. Kukunin lang natin to kasi malipat naman to mga palangga. Hindi na natin siya kailangan pang isa-isa babagwa. Oopsie! Medyo I make a mess talaga. Ayan o. Very ano siya no. Ang ganda. Diba? Alright. And also you can also pero meron kayong mga dahon na yung mga dahon na siya na laya na mga palangga. Pwede din natin siyang i-mix doon sa soil para maging compost. Para mas maganda yung ating mga tanim. Sobrang ulan. As you can hear na naman mga palangga. Sobrang na ulan masyado. Everyday kasi umuulan. Sabi ko sa inyo, umuulan everyday. Every afternoon talaga yan. So, since dalawa-dalawa lang yung apatang binili ko, bibili pa tayo more. Para mas mapalitan natin yung lahat talaga ng mga flower pot natin na nasira na. Pag may time tayo, ibili na naman tayo. So, diba? Yan na. Tapos na. Ito lang siya pinunok mga palangga dahil nga para makahinga rin. Ito na. Sobrang ganda niya. So, meron na siyang butas. As you can see. Tapos, sobrang kunti lang man yung butas niya mga palangga. I think we have to put also the rug inside. Yung tela. Sobrang laki naman yung tela nito eh. Yan. Lagyan na lang natin. Then next. So, ilagay natin siya. Ito, nangyari. Kunin na natin ito.
Yan, sana matanggal to. Hirap pa naman to, malaki to. Yan. Yan. Lagi na dilipat na natin. Okay, perfect. Perfect. Gusto gusto ko siya. Nalipat ko na talaga itong ating mga haplan para mas maganda siyang tingnan. Kung malipat yung iba, kasi maulan. Very nice to. Gustuhan ko yung pag satisfy. Yan ako lang lahat. Nakakuha na tayo ng soil. Then, lagyan lang natin ito. Tapusin lang natin ito. Half lang. Kailangan natin siyang i-mix ulit sa ibang soil, yung first soil na nilagay natin. Half lang yung nilagay ko para hindi siya masyadong mabigat. Kasi mabigat na to, oh. So, that's it. Kasi alis tayo at pupunta tayo ng market dahil bibili tayo ng fish. I'm home! Galing tayo ngayon sa palengke. Dahil nga bumili tayo ng fish. Yan, isda. Ito yung binili ko. Naugasan ko na siya. Matambaka. Then, bumili din tayo ng pakita ko sa inyo, saging tsaka yung avocado. So, sabi ng asawa ko, you're so fast. Kasi nga, malapit lang yung market namin here. Very, very close. Just one ride only. Then, nagsakay tayo kasi nga maulan. So, ito yung cardava. And I really miss to eat cardava. So, prituhin natin siya. Magluto tayo nito. Then, yung avocado din. Ayan. Ito, dalawa lang yung binili ko na avocado. Siguro bukas, mahinog na to siya. Hopefully, kasi hilaw pa siya, no? Hindi pa siya masyadong hinog na hinog talaga. So, anyway, kasi gusto ng asawa ko nang kumain ng avocado. And then today, magluto ako ng dinner. Ilagay ko muna to doon, yung ating avocado. Yan. Meron pa pala kami nabili na avocado last time. Then, kakabili ko lang din ng avocado nito. Hindi pa din siya nahinog kasi hilaw nga. So, hindi pa siya masyadong hinog. So, anyway, magluto tayo ng dinner. Isda na naman tayo. Baka sabihin yung palagi ako kumakain ng isda. Hindi natin siya prituhin. Gagawa tayo ng sabaw. Kasi gusto kong kumain ng isda na sabaw. And magprito din tayo ng ating banana kasi gusto natin kumain ng banana. Yan, meron tayong 3 piraso na banana. Mag-fry tayo ng banana. Naalala ko din noon na pag wala kaming ulam, ito yung kinain namin. I-partner namin siya sa, i-partner namin to sa rice. Masarap din ito pag, pag partner sa rice, tapos merong bulad or dried fish, may tuyo, ay solve na yung natin, yung dinner natin. So, ayan, magprito na tayo ng ating
banana. Nag-crave tayo ng banana. And then, mag-ano lang tayo. I-on ko lang tong stove natin. So, ayan. Ready na. Lagay natin tong isda. Nagasan ko na pala tong isda natin. Hindi ko siya inubos yung isda natin kasi pwede pa siya tomorrow. Since nainit na yung ating pan, ilagay na natin tong ating banana kasi mainit na. Where's my... Yan. You got magic sarap. Kunti na lang to. Bosin ko lang to siya. Yan. Tayo salt. Meron tayong salt. Yan. Baka nagtaka kayo na hindi kami masyadong sabay kumain ni Habi. Dahil nga si Habi, early siyang kumain. Around 5 p.m. Kakain na yan siya. Yun na yung dinner niya. So, I used to eat with him when I eat snacks. But usually, I eat like around 7 p.m. Yun yung dinner ko talaga, mga palangga. And today, ako lang yung kakain today. Si Habi sa minsan, pag gabi na, kakain siya ng ano niya, yung berries. He really loves the berries so much. That is why sometimes we did not eat together. So, hindi ko kaya yung maaga tayong kumain early tapos in the middle of the night kakain na naman tayo. Sabi nga nila, sobrang taba ko na daw. Pero sexy pa rin. Sabi nila pag mataba ka na, pag masyado daw mataba or iwan daw ni Afam. Sinabihan ko yung aking asawa. Sabi ko, I am chubby na. Pero sabi ni Abby, you're not chubby. And sinabi ko sa asawa ko, iwan mo na daw ako pag kasi mataba na daw ako masyado. Sabi ni asawa, you're not a chubby and your shape of your body is okay. And I like it. See? So, mataba na daw yung aking braso, yung katawan ko. Pero sabi ni Apam, he still loves me daw. Hindi naman ako masyadong mataba. Ito lang talaga yung aking katawan. At meron din nagsabi, hindi pa daw ako pregnant. Hindi pa tayo pregnant. Sabi nila, ano na daw ako, ba't wala pa daw akong anak? Wala pa akong anak. Mag-wait lang tayo kang Lord, pagbigyan tayo ni Lord ng anak. So, happy naman kami ni Afam. Happy din ako. Pag will ni Lord, nabigyan tayo ng baby, why not? So, ayan. Naluto na yung ating banana. Excuse me, hindi ako iwan ng aking asawa kung mataba na tayo, hindi katulad ng ibang Afam or foreigner. Pag mataba na yung asawa nila, iwan na. Pero I am so much blessed to have my husband. Kasi hindi niya ako iwan kahit tayo tataba. Tapos, wala pa kaming anak. So, hindi naman yan problema ang mga palangga. It is between you and your husbands. Siguro, hindi contented si Afam or hindi contented si wifey. That is why marami sa kanila ay nag-separate. So, yan na. Naluto na pala yung ating gulay. Lagay na natin to. Gusto kong ngayon, wala tayong pichay. Kailang yan. Tayo na lang man kakain ng gulay ngayon. So, anyway, wala pa tayong hindi pa binigay. But, still God is good all the time. And all the time, God is good. I know we still have a lot of trials in life, but
hindi reason na mag-separate kayo kasi tumaba yung asawa or hindi na gusto ni Apa kasi yung body shape mo is nag-iba na, hindi yan dahilan. So, kaya tayo, also, we have to maintain also our body. Sabi na, tumaba na ako. Pero kahit tumaba lang ako konti, yung chan ko malaki, para tayong hindi ako buntis. Iwan daw ni Afam, ganon. Hindi ako iwan ni Afam, oy. Kahit mataba na ako mga palangga, parang tumaba tayo konti, hindi naman yung reason na iiwan talaga tayo ni Afam. Kasi, yun yung mga taong hindi, yun kasi yung mga taong hindi contented sa buhay. Siya contented sa asawa nila, so yun yung dahilan. And to maintain your body, take good care of yourself too. And always pray because that was the reason why a lot of people right now are separating just because they are not contented. So, ayan, naluto na. Naluto na yung ating banana. Ayan. So, naluto na yung ating banana, mga palangga. Yan ang ating gusto-gusto ko siya. Sobrang init. Then, yung ating sabaw, kuha lang ako ng bowl. Kasi naluto na siya, yung sabaw din natin. Kakain na tayo ng dinner. Oh, mayroon pala nagtanong sa inyo regarding sa saan ba nag-apply si Habi ng visa, sa US ba or sa Pinas. Yung asawa ko is nag-apply siya ng visa here in the Philippines. Si Habi nag-apply dito ng visa sa Pilipinas at na-extend yung residency niya. Kasi yung aking asawa, every year siya nagre-renew ng kanyang visa para makastay dito sa Pinas. And of course, you can extend that until 2 years. Then renew na naman kapag nag-expired. So since si Habi, gustong-gusto niya dito sa Pinas, nag-extend at nag-renew talaga kami ng visa niya. Kasi pag na-expire yung visa mo at hindi ka nakabayad at hindi ka nag-renew, okay, ibalik ka talaga kung saan country ka talaga. So, kailangan kung mag-extend ka ng visa mo, kailangan talaga you do also your part to renew it. Para kung gusto mong magstay sa Pinas, at least secure ka naman. I mean, yeah, kung gusto magstay dito sa Pinas, then you are secure. And mostly that's what also happened with the people who are when they are wants to retire in the Philippines or wants to if you want also to vacation, kailangan din of course you have to renew you have to apply it. Kasi yun yung security na dapat kailangan may visa ka para makastay ka sa Pilipinas. And also, Philippines is really good to stay here also for the people who retired. Pag nag-retired ka na, and you want to have vacation, kailangan mo talaga na mag-renew. Kailangan mo talaga mag-apply. Apply lang. Pag na-approve ka, then, explore. Pag nag-apply ka, explore the Philippines. So, ayan na yung sabaw na niluto ko. Ito talaga, water dry kasi ito. Ayan. Ito na yung niluto ko na sabaw. Sobrang sarap. Maamoy na. Sobrang sarap. Wala lang tayong usually kasi we use the cabbage for beef, ganon. Pero gustong-gusto ko ng cabbage kasi wala tayong pichay. So, kain na tayo ng dinner. Ito yung sabaw na niluto ko. Ayan. Sobrang sarap. Then, yung ating saging. Gusto ko yung di ba masyadong pagod na banana kasi mas masarap. So, anyway, kakain muna ako mga palangga ng dinner. And thank you guys for watching. Please do subscribe and
leave a comment down below. Thank you so much guys for always supporting my vlog. God bless you always. Goodbye!